everyone! Sa video na ito, matututunan natin kung paano mag-solve ng quadratic inequalities in one variable by factoring. So, i-illustrate natin ang ating inequalities sa number line at magsasolve tayo ng quadratic inequalities in one variable at express natin ang solution sa iba't ibang notation. Ito ang mga step para ma-solve natin ang quadratic inequalities. Number 1, kailangan itong naka-standard form. Pangalawa, ipa-factor natin. Pangatlo, hanapin ang critical points. At number 4, i-illustrate natin sa number line. At number 5, magte-test tayo ng mga values. And number 6, kukunin ang final answer. So, narito ang unang halimbawa para mas lalo nating maintindihan. So, tulad ng sinabi natin kanina, meron tayong 6 na step. Sisimulan natin sa step number 1. Kailangan yung inequality natin ay naka-standard form. Isa-set natin yung one side ng inequality to 0. So, ang inequality natin ay x squared plus 3x greater than 10. Una, kailangan nating ilipat lahat ng terms sa isang side para maging 0 ang kabilang side. Bakit? Para maayos natin ang quadratic inequality at madali nating ma-factor ang expression. Ngayon, ililipat natin ang 10 sa kaliwang side. Dahil positive ang 10, pag nilipat natin sa kabilang side, magiging negative 10. At tandaan, kapag naglilipat tayo, kapag positive ang ililipat natin, gagawin nating negative. At kapag negative ang ililipat natin sa ibang side, gagawin nating positive. Ngayon, 0 na ang kabilang side. Ito na ngayon ang form na kailangan natin bago tayo mag-factor. So, ito na ngayon ang ating inequality na nakaayos sa standard form. X squared plus 3x minus 10 greater than 0. Ang next step naman ay ipo-factor na natin ito. Para ma-factor ito, gagawa tayo agad ng dalawang close and open parenthesis since magkakaroon tayo ng dalawang factor. So para sa pagpo-factor, unahin nating i-factor ang first term. Ang first term natin dito ay x squared. Ang factor ng x squared ay x times x. And then, ang factor ng 10, ang possible factor ay 5 and 2. And then, mapapansin natin na ang sign ng last term natin ay negative. Kung ang sign ng last term natin ay negative, malamang na ang dalawang factor natin ay magkaiba ang sign. Isang positive at isang negative. Okay, next naman nating titingnan ay ang middle term natin. Ang sign ng middle term natin ay positive. So, ang gagawin natin, since positive ang middle term natin, ilalagay natin ang sign na yan doon sa mas mataas na number sa factor, which is yung 5. Since sabi natin kanina, negative ang last term natin, magkaiba ang sign. Kung positive na ang 5, negative na ang 2. So, eto na yung factor ng ating inequality. We have x plus 5 times x minus 2. Ang next step na gagawin naman ay i-equate natin each factor to 0. So, we have x plus 5 equal to 0 and x minus 2 equal to 0. Ang susunod naman ay kukunin natin ang value ng x. Ililipat natin ang 5 sa kabilang side. So again, pag naglipat tayo, mag-change ang sign. Kung positive ito, magiging negative 5. And the other factor, x minus 2, ililipat natin ang negative 2 sa kabila, kaya meron tayong x equals positive 2. So, ito yung tinatawag nating critical points, which is ito yung mga value ng x. Para naman sa step number 4, create intervals. Okay, para makapag-create tayo ng intervals, kailangan na natin dito ang number line. At kailangan din natin dito ang critical points, which is yung value ng x na nakuha natin doon sa factor. So, we have x equals to negative 5 and x equals positive 2. Ang susunod na gagawin natin ay ilulocate natin ang ating critical point sa ating number line. We have negative 5 and positive 2. And next, dito tayo medyo naguguluhan, ayan, sa paglalagay ng ating inequality symbol. So, unang gagawin ko muna ay isusulat ko muna ang x and yung critical point na negative 5. And then, x, which is ang critical point na positive 2. And saka ko i-compare ngayon. Kung titingnan natin, we have from negative 5 papunta sa negative direction,
Less than ba or greater than? Since papunta siya sa negative direction, ibig sabihin, mas mababa pa siya sa negative 5, kaya x is less than negative 5. So, ang susunod naman natin ay ang critical point na positive 2. So, kung ang value nito mula sa critical point na positive 2 papunta sa positive direction, kung i-describe natin na yung x ay 3, 4, 5, 6, ibig sabihin, mas mataas pa siya kay 2. Therefore, ang symbol natin, x is greater than 2, which is papunta sa positive direction. And next one naman ay yung nasa pagitan ng dalawang critical point na negative 5 and positive 2. So, dito sinulat ko muna ang critical point na negative 5 sa pagitan ay x at ang critical point sa other side ay 2. So, ano ang symbol ang ilalagay natin dito sa dalawa? If ito yung value ng x compare sa negative 5, okay, mula dito sa negative 5 na critical point, papunta sa positive direction, ibig sabihin ay mas mataas ang x kaysa sa negative 5. Therefore, nakaharap yung inequality symbol natin doon sa x. Okay? Meaning, x is greater than negative 5 or negative 5 is less than x. Okay, next one is yung x. Kung ito yung mga value ng x natin, compare natin sa critical point na 2, mula dito sa 2 pababa, ibig sabihin papunta sa negative direction, mas mataas ang positive 2. Kaya nakaharap ang inequality symbol natin sa positive 2. Kaya ang solution between critical point ng negative 5 to positive 2 ay negative 5 less than x and x less than 2. Sa step number 5 naman ay magte-test tayo ng mga values. Aalamin natin kung ito ba ay solution or hindi. Ang factor natin ay x plus 5 at x minus 2. Greater than 0. Dito sa step na ito, magte-test tayo ng mga values sa mga bawat interval na na-create natin. So dito, ito-try natin ang negative 7. Pwede naman ang negative 6, negative 8, negative 9, negative 10, and so on. Dito, ang ito-test ko ay negative 7. Titingnan ko kung ito ba ay solution or hindi. Kung yung statement natin ay magiging true or false. Again, ang itetest natin ay x negative 7. And next, gamit ang ating factor which is x plus 5 and x minus 2, isa-substitute natin ang negative 7 sa x. Therefore, we have negative 7 plus 5 and negative 7 minus 2 greater than 0. And the next is simplify natin. 2 and negative 7 minus 2 equals negative 9. Then negative 2 times negative 9 equals positive 18 greater than 0. So 18 greater than 0 is true. So ibig sabihin, kasama ito sa solution. Next, para naman sa interval na negative 5 less than x and x less than 2, okay, magte-test tayo ng isang value which is, ang pipiliin natin dito ay ang 0. Okay, so pwede naman nating piliin ang 1, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, pero para sa akin, mas madali ang 0 na i-test. So again, gamit ang factor natin, ipapalit natin ang 0 sa lahat ng x. Therefore, we have 0 plus 5, 0 minus 2, greater than 0. Simplify natin, 0 plus 5 is 5, 0 minus 2 is negative 2. And then, i-multiply natin, 5 times negative 2 ay negative 10, greater than 0. Okay, is it true or false? So, ito ay false. Okay, mas mataas pa rin ang 0 kaysa sa negative numbers. Para naman sa interval na x greater than 2, ang itetest nating value ay 3. Pwede naman ang 4, pwede ang 5, pwede ang 6, 7, 8, and so on. Pero mas madali para sa akin ang 3. Again, ang factor natin ay x plus 5 times x minus 2. Then, substitute lang natin ang 3 sa mga x. Therefore, we have 3 plus 5 and 3 minus 2. 3 plus 5 equals 8 and 3 minus 2 equals 1. And 8 times 1 equals 8. So, the answer is 8 greater than 0. Is it true or false?
Since ang 8 ay mas mataas nga sa 0, kaya ito ay true. Since na-test na natin ang bawat interval at ang interval na x less than negative 5 at ang x greater than positive 2 ay nag-true, ibig sabihin, ito ang kanyang solution. So, yung nasa gitna na interval natin na negative 5 less than x and x less than 2 ay hindi solution. Therefore, kung isusulat natin yung inequality notation ng ating solution, ito ay x less than negative 5 or x greater than positive 2. At pagdating naman sa interval notation, ganito ang ating isusulat. Sa interval notation naman, ito ay negative infinity to negative 5, union 2 to infinity. Ibig sabihin, okay, so mula sa critical value natin na negative 5, since ang solution ay papunta sa negative direction, walang katapusan, it means na infinite, therefore, okay, ang nilagay natin dito sa may part na to ay negative infinity. Okay, and then, ang pinaka boundary niya ay ang negative 5. Gumamit tayo ng open and close parenthesis kasi hindi po kasama sa solution si negative 5. And the other side naman, which is x greater than 2, kung mapapansin ninyo mula sa critical point natin na positive 2, ang solution ay papunta sa positive direction, which is wala ding katapusan, kaya positive infinity. Gumagamit tayo ng open and close parenthesis kapag ang symbol ng inequality natin ay greater than o kaya ay less than. Pagdating naman sa set notation, okay, we have the set of all x such that x is less than negative 5 or x is greater than 2. Narito ang pangalawang halimbawa. We have 2x squared less than or equal to negative 3x plus 14. Ang unang step na gagawin natin ay dapat naka-standard form ang ating inequality. So, ibig sabihin, kailangan yung one side nito ay 0. Ang gagawin natin ay ililipat lahat ng terms doon sa kabilang side para maging 0 ang kabilang side. Ililipat natin ang negative 3x sa kabila, therefore, magiging positive 3x. And then, ililipat din natin ang positive 14 sa kabilang side, kaya magkakaroon tayo ng negative 14. And then, maglalagay tayo ng 0 doon sa dulo. So, ito na ngayon ang standard form ng ating inequality. We have 2x squared plus 3x minus 14 less than or equal to 0. Ang susunod na step naman ay ipo-factor natin ang ating quadratic inequality. Para ma-factor ito, gagawa na tayo agad ng dalawang open and close parenthesis para sa ating dalawang factor. Ang unang gagawin natin ay ipo-factor natin ang first term. Ang factor ng first term ay 2x at saka x. Therefore, we have 2x times x. Sa last term, ipa-factor natin ang negative 14. Ano ba ang factor ng 14? Ang possible factor ng 14 ay positive 7 and positive 2. Ang susunod nating titingnan ay ang sign ng last term. Ang sign ng last term natin ay negative. So, ibig sabihin, kapag negative yan, malamang na yung dalawang factor natin ay magkaiba ang sign. Isang positive at isang negative. Ang susunod nating titingnan ay ang sign ng middle term, which is a positive. Kung positive ang sign ng middle term, ilalagay natin yan sa mas mataas na number, which is sa 7. So, ibig sabihin, meron tayong 2x plus 7. Since sabi natin kanina na yung last term mo ay negative, malamang magkaiba ang sign. Kaya kung positive na ito, etong factor na to ngayon ay magiging negative. So, magiging x minus 2. And then, i-check natin kung tama ang ginawa nating factor. Para ma-check, i-multiply natin ang inner term. 7 times x equals 7x. And then naman, yung outer term. 2x times negative 2 equals negative 4x. And then, i-add natin 7x plus negative 4x. The answer is 3x, which is pareho sila ng middle term. Kapag hindi nag-match ang middle term, hindi pareho ang result na nakuha dito, ibig sabihin, mali ang factor natin.
Since na-factor na natin, ang susunod na gagawin ay i-equate natin each factor to 0. Therefore, we have 2x plus 7 equal to 0. Para ma-solve ang value ng x, ililipat natin tong positive 7 doon sa kabilang side. Therefore, magkakaroon tayo ng negative 7. Again, to solve for x, we divide both sides by positive 2 para makancel ang 2 or 2x divided by 2 equals x. Then we have x equals negative 7 over 2. So, ito yung tinatawag nating critical point. Para malocate natin ito sa number line ng mas madali, ang gagawin natin ay i-divide natin ang negative 7 divided by 2. And the result is negative 3.5. So, negative 7 over 2 or negative 3.5. Next, we have x minus 2. Okay, to solve for x, ililipat lang natin ang negative 2 sa kabila, kaya magkakaroon tayo ng x equals positive 2. So, ang mga critical points natin ay negative 3.5 and positive 2. Ngayon naman, mag-create na tayo ng interval. So, dito naman, kailangan natin ang number line. At kailangan din natin ang dalawang value ng x na kung saan ito yung tinatawag nating critical points. We have negative 3.5 and positive 2. So, ang negative 3.5 ay matatagpuan sa pagitan ng negative 3 at negative 4. Ilalagay natin ang point sa kalagitnaan ng negative 3 at negative 4. 3 at kalahati. Okay, and next naman ay ang positive 2. Ang susunod naman natin gagawin ay mag-create ng interval. So, dito sa part na to, ang critical point ay negative 3.5. Kung i-compare natin sa mga values papunta sa negative side, sa negative part, ito ay x less than negative 3.5. And next, dito naman sa kabilang critical value natin or critical point natin na positive 2. At kung i-describe natin mula dito papunta sa positive direction, mas mataas ito compare sa critical point na 2. So, ibig sabihin, x is greater than or equal to positive 2 or kasama ang 2 sa solution. Mula sa critical value na negative 3.5 papunta sa positive direction, mas mataas ang value ng x kaysa sa negative 3.5. Ibig sabihin, kung mas mataas si x, nakaharap ang symbol kay x. Okay, dito naman sa critical point na 2, kung compare natin sa value ng x na makukuha below ng positive 2, which is papunta siya sa negative direction, ibig sabihin, okay, mas maliit siya sa 2 or less than 2. Ang interval natin ay negative 3.5 is less than or equal to x and x less than or equal to positive 2. Again, bakit ito closed circle or shaded circle? Ibig po kasing sabihin, kasama ang negative 3.5 at 2 sa solution. Usually, ginagamit ito kapag ang inequality symbol natin ay less than or equal to or greater than or equal to. Ngayon naman, magte-test tayo sa ating mga intervals ng mga points na kung saan aalamin natin kung ito ba ay solution or hindi. So, etong ating mga intervals, we have x less than or equal to negative 3.5 and negative 3.5 less than or equal to x and x less than or equal to positive 2 and the other one is x is greater than or equal to 2. So, dito sa unang interval natin na x or less than or equal to negative 3.5, itetest natin yung point na negative 5. So, titingnan natin kung ito ba ay solution or hindi. Kung magiging true ba or false ang ating statement. So, gamit natin ang factor, isa-substitute natin yung value ng x or yung point na itetest natin sa value ng x. So, we have 2 times x, palitan natin ng negative 5 plus 7. Then again, x, we have negative 5 minus 2. Less than or equal to 0. And then, isi-simplify natin. 2 times negative 5 is negative 10 plus 7. And negative 5 minus 2 is negative 7. Next, negative 10 plus 7 equals negative 3. Negative 3 times negative 7 equals a positive 21. Well, positive 21 less than or equal to 0. Is it true or false?
The answer is false. Dapat mas mataas ang 21 kaysa sa 0. So, ibig sabihin, yung interval natin na x less than or equal to negative 3.5 ay hindi kasama sa solution. So, this time, magtatest tayo ng mga points or ng points na nasa pagitan ng negative 3.5 and positive 2. So, para sa akin, mas madali ang 0. So, again, ang ititest natin ay 0. Again, i-rewrite natin ang ating factor and then papalitan natin lahat ng x ng value na 0. So, we have 2 times 0 plus 7 and 0 minus 2. So, simplify. 2 times 0 is 0 plus 7. And 0 minus 2 is negative 2. And then 0 plus 7 is 7. Therefore, 7 times negative 2 is negative 14. And now, negative 14 less than or equal to 0. Is it true or false? So, mas mataas pa rin ang 0 kaysa sa negative 14. Ibig sabihin, ito ay true. At kung ito ay true, kasama siya sa solution. Para naman sa x greater than or equal to positive 2, pipili tayo ng point na itetest natin. Itetest natin ang positive 3. Again, rewrite natin ang factor and then papalitan natin lahat ng x ng 3. Then, isisimplify natin. 2 times 3 equals 6 plus 7. And 3 minus 1 equals 1. 6 plus 7 equals 13. And 13 times 1 equals 13. 13 is less than or equal to 0. True or false? Mas mataas ang 13 kaysa sa 0. Kaya ito ay false. And for the step number 6, para sa solution, makikita natin sa ating number line at sa ating mga interval na tinest natin, ang may trueness statement sa ating interval ay negative 3.5 less than or equal to x and x less than or equal to positive 2. Ibig sabihin, ito ang solution. So, ibig sabihin, itong dalawang interval natin ay hindi kasama sa solution. Kung isusulat natin ang ating solution sa ating inequality notation, the answer is negative 3.5 is less than or equal to x and x less than or equal to positive 2. And pagdating naman sa interval notation, kung mapapansin ninyo, gumamit ako ng close and open bracket. Kasi po, okay, ang negative 3.5 at positive 2 ay kasama sa solution. Bracket ang ginagamit natin kapag ang inequality symbol natin ay less than or equal to or greater than or equal to. At pagdating naman sa set notation natin, the set of all x such that x is greater than or equal to negative 3.5 and less than or equal to 2. Okay, now it's your turn. Try to solve the following. Number 1, you solve x squared plus 11x plus 30 less than 0. And number 2, solve x squared minus 4x greater than or equal to negative 21. And that's all for now, and thank you for watching. So please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!